Sa kalagitnaan ng madilim at malamig na gabi, nararamdaman ni Joven ang bigat sa kanyang dibdib habang nakaupo siya sa gilid ng maliit na kama kung saan nakahiga ang kanyang asawa na si Lily. Siya ay halos hindi na makakilos at hindi na rin makapagsalita, ngunit ramdam niya ang hapdi at sakit ng katawan ng asawa. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, tila pati ang mga pader ay nagluluksa kasama nila. Ang kanilang anak na si Jasper, 2 buwang gulang lamang, ay tahimik na natutulog sa isang bassinet sa tabi ng kama. Walang malay sa mabigat na pinagdadaanan ng kanyang mga magulang. Hinawakan ni Joven ang malamyang kamay ni Lily at pinisil ito ng mahigpit. Sa kanyang kalooban, umaasa siyang maririnig ng Diyos ang kanyang mga panalangin kahit na tila walang anumang himala na dumating sa kanilang kinalalagyan. Hindi niya maiwasang manalangin. Panginoon, wag po sana. Huwag niyo pong kukunin si Lily. Hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Marahang nagmulat ng mata si Lily at inabot ang pisngi ni Joven. Masuyo itong hinaplos kahit nanghihina. Nagpipigil ng luha si Joven, ngunit hindi na niya mapigilang humikbi. Alam niyang nararamdaman ni Lily ang takot niya, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Joven, bulong ni Lily. Halos hindi marinig ang kanyang tinig dahil sa hina. Huwag mong pababayaan si Jasper kahit na anong mangyari. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Joven habang naririnig ang bawat salitang tila nagpapaalam ang kanyang asawa. Hindi, Lily. Hindi kita papayagan na mawala. Lalaban tayo para kay Jasper, di ba? Hinaplos ni Lily ang mukha ni Joven at sa mahinang tinig sinabi niya, Mahal, alam kong ginawa mo na ang lahat. Pero hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kailangan mo akong palayain. Isang pighati ang nararamdaman ni Joven sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Pero paano ako? Paano kami ni Jasper, Lily? Hindi ko kayang magpatuloy nang wala ka. Sagot ni Joven. Pilit pinipigil ang kanyang pag-iyak. Ngunit ang kanyang puso ay tila nagkakalas sa bawat pagbibigkas niya ng mga salitang iyon. Nakangiti si Lily ngunit may kirot sa kanyang mga mata. Alam kong kakayanin mo. Kakayanin mo para sa ating anak. Siya ang magiging dahilan ng lahat ng gagawin mo, Joven. Kung sakaling hindi na ako makasama, pangako mo na gagawin mo ang lahat para maging mabuting ama sa kanya. Niyakap ni Joven si Lily ng mahigpit. Halos hindi na siya makahinga dahil sa bigat ng damdamin. Sa kanyang puso, hindi niya kayang tanggapin ang sitwasyon, ngunit naririnig niya ang pakiusap ng kanyang asawa. Napakasakit para kay Joven ang ganitong eksena. Ang kanyang pinakamamahal na asawa, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay ay unti-unting nawawala sa kanya. Ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng masayang pamilya ay tila naglalaho kasabay ng bawat paghina ng hininga ni Lily. Hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala ka, Lily. Wika niya. Halos walang lakas, habang masuyong hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung paano itataguyod si Jasper ng mag-isa. Nakapikit si Lily ngunit gumiti siya ng marahan. Kakayanin mo, dahil alam kong mahal mo si Jasper. Hindi mo ako pinabayaan at alam kong hindi mo rin papabayaan ang ating anak. Nang gabing iyon, si Joven ay nanatiling gising. Hawak ang kamay ng asawa at tahimik na nanalangin para sa isang himala. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niya na hindi niya kayang ipilit ang isang bagay na baka hindi nakalaan para sa kanila. Sa bawat pagpintig ng puso niya, isinusumpa niyang gagawin ng lahat para mabuhay si Jasper ng masaya, kahit gaano pa kahirap. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang kaluluwa ni Joven ay tila isang bangka sa gitna ng karagatan ng kalungkutan. Sa bawat sandali ng pamamaalam kay Lily, parang pinupunit ang kanyang puso. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, kasama ang kanilang anak na si Jasper, na tahimik na natutulog sa bassinet, naramdaman ni Joven ang matinding kirot at pangungulila na halos hindi na niya makaya. Nakahiga si Lily sa kanilang lumang kama. Mahina at halos walang lakas. Hindi siya gumagalaw ngunit baka sa kanyang muka ang katahimikan na parabang nakatanggap na siya ng tawag mula sa kalangitan. Umupo si Joven sa tabi nito. Pilit pinipigilan ng kanyang luha habang hinahawakan ng malamig na kamay ng asawa. Alam niyang malapit na itong mawala sa kanya.
Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, nananalangin siya para sa kahit isang himala lang. Mahal, bulong ni Joven. Inaabot ang kamay ni Lily at dinikit ito sa kanyang pisngi. Bakit ganito? Akala ko magkakaroon tayo ng mas masayang buhay kasama si Jasper. Akala ko kaya pa nating bumangon at ipakita sa kanya ang mundo. Bahagyang inimulat ni Lily ang kanyang mga mata. Nanghihina ngunit may kislap ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Joven, bulong niya, mahina at puno ng pagmamahal. Hindi ko man magawang makasama kayo sa mga darating na taon. Hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ko sa inyo, lalo na kay Jasper. Di naman ni Lily ang pisngi ni Joven. Ang kanyang mga daliri ay halos walang buhay, ngunit ang bawat haplos ay puno ng damdaming ipinapasa niya kay Joven. Ayokong mawala ka, hikbi ni Joven. Hinihigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng asawa. Lily, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito nung wala ka. Si Jasper, paano ko itataguyod ang anak natin na mag-isa? Marahang umiti si Lily kahit sa kanyang kalagayan. Kaya mo, Joven, sagot niya habang inaabot ng isa pang mahina niyang haplos ang mukha ng asawa. Alam kong kaya mo dahil mahal mo si Jasper. Gawin mo ang lahat para sa kanya, kahit na mahirap, kahit na masakit. Ang mga salitang iyon ay nagpalakas kay Joven, ngunit sa parehong oras, sinasaksak siya ng katotohanan. Ang pighati na tila walang hanggan. Isang malaking bahagi ng kanyang pusang unti-unting nawawala kasabay ng bawat humihina at marahang paghinga ni Lily. Alam niya na ang bawat sandali ay mahalaga, ngunit ang oras ay tila naging isang kaaway na hindi na niya kayang kalabanin. Huwag mo akong kalimutang mahalin, Joven. Huling bulong ni Lily. Ang kanyang mga mata ay tila naglaho sa liwanag ng sakit na kanyang dinadala. At ipangako mo na gagawin mo ang lahat para kay Jasper. Siya ang magiging lakas mo. Niyakap ni Joven si Lily ng mahigpit. Niyakap ang alaala at pagmamahal na iniwan nito sa kanya. Hinayaan niyang malaya ang mga luha na ngayon ay bumalot sa kanyang mukha. Habang marahang nararamdaman ang paglamig ng katawan ni Lily sa kanyang mga bisik. Sa bawat patak ng luha, nangako si Joven sa kanyang sarili na hindi niya bibiguin ang huling hiling ng kanyang pinakamamahal. Nang sumapit ng umaga, ang lahat ay tila nagbago. Tahimik na ang bahay. Tila ang lahat ng kulay at liwanag ay sumama sa pagpanaw ni Lily. Ngunit sa kabila ng kawalan ng asawa, nagising si Joven na may bagong layunin. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin ng lahat para mabigyan si Jasper ng mas magandang kinabukasan, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. Makalipas ang ilang linggo matapos ang paglisan ni Lily, si Joven ay patuloy na nakikipagbuno sa sakit ng kanyang pagkawala. Sa bawat sulok ng kanilang munting tahanan, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong asawa. Sa bawat gamit at alaala na iniwan nito, muling bumabalik sa kanya ang kirot at pangungulila. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, alam ni Joven na kailangan niyang magpatuloy para sa kanilang anak na si Jasper, na noon ay 10 buwan pa lamang. Sanggol pa si Jasper, walang kamalay-malay sa mapait na mga nangyari. Ngunit alam ni Joven na hindi siya pwedeng magpadala sa pangungulila. Kailangan niyang maghanap buhay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Napagpasya ni Joven na magtungo sa Maynila upang maghanap ng mas magandang trabaho. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay sa syudad, ngunit handa siyang gawin ng lahat para maitaguyod si Jasper. Gayunpaman, hindi niya magagawang dalhin ng sanggol sa kanyang paglalakbay. Mahirap, mapanganib at hindi niya kayang mag-alaga ng bata habang nagsisimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Isang hapon, kinausap niya ang kanyang tsuhin na si Ronron na malapit lang ang bahay mula sa kanila. Lumaki si Joven na malapit sa kanyang tsuhin kaya alam niyang ito ang pinakamahusay na mag-aalaga kay Jasper habang siya ay nasa Maynila. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag niya ang sitwasyon at buong tiwala niyang ipinagkatiwala ang kanyang anak. Tito, ikaw lang po kasi ang malalapitan ko ngayon. Hindi ko kayang iwan si Jasper pero kailangan kong magtrabaho para sa kanya. Maayos ko pang may tataguyod ng kinabukasan niya kung makakapag-ipon ako. Kaya po sana matulungan niyo ako na alagaan siya pansamantala. Pakiusap ni Joven, may halong kaba at lungkot sa kanyang boses. Nakita ni Ronron ang bigat ng desisyon sa mukha ni Joven. Joven, hindi mo na kailangang mag-alala. Kami na muna ang bahala kay Jasper habang nagpapalakas ka sa Maynila. Mahal ko rin ang batang yan at ipinapangako ko na aalagaan namin siya ng mabuti. Bagaman may pag-aalinlangan sa puso, tinanggap ni Joven ang sinabi ng kanyang tsuhin
Alam niya na may kabutihan naman ang puso ni Ronron kahit na may mga pagkakataon na may mga pangit na ugali itong ipinapakita. At umaasa siyang maibibigay nito ang pag-aaruga at pagmamahal na maaaring hindi niya maiparamdam sa anak habang siya ay nagtataguyod sa malayo. Bago umalis patungong Maynila, nagpaalam si Joven kay Jasper. Binuhat niya ito at marahang hinaplos ang buhok ng sanggol. Pinaliguan siya ng mga halik sa noo at pisngi. Anak, pansamantala lang ito. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Darating ang araw makakasama kitang muli. Huwag mo sanang isipin na iniwan kita, ha? Bagaman walang kamalay-malay si Jasper sa nangyayari, hinigpitan ni Joven ang yakap sa anak. Para kay Joven, ang bawat yakap at haplos ay isang pangako. Pangako na hindi niya pababayaan si Jasper at gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Nang siya ay tuluyang lumisan, isang matinding kirot ang nanatiling nakabaon sa kanyang puso. Ngunit dala-dala niya ang inspirasyong bigay ng kanyang anak at ang mga ala-ala ni Lily. Sa bawat hakbang patungo sa kanyang bagong buhay sa Maynila, alam ni Jobe na isang bahagi ng kanyang puso ang naiwan, kasama ng pangakong hindi kailanman maglalaho. Sa bawat araw na lumipas sa Maynila, pilit na nilalabanan ni Joven ang sakit at pangungulilang iniwan ng kanyang pagpanaw kay Lily at ang pangako kay Jasper. Madalas siyang magising sa umaga na tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang desisyon na iwan ng anak para sa pagkakataong kumita at may taguyod ang kanilang kinabukasan. Ngunit sa bawat pagdududa ay pumapasok ang alaala ng kanyang pangako kay Lily at ang mga pangarap niya para kay Jasper. Sa unang mga linggo, namasukan si Joven bilang isang construction worker sa syudad. Matindi ang init ng araw, mabigat ang trabaho at masakit sa katawan ng bawat pagbitbit ng mga materyales. Ngunit sa kabila ng lahat, pinagpatuloy niya ang kanyang pagsisika. Palaging nasa isip niya ang layunin kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Bawat oras ng paghihirap ay tila may kaakibat na pag-asa na balang araw ay makakabilik siya kay Jasper ng mas matatag at mas handa para sa kanilang hinaharap. Sa kabila ng pagod sa trabaho, sinikap ni Joven na makipag-ugnayan kay Ronron upang malaman ang kalagayan ng anak. Halos lingguhan siyang nagpapadala ng pera para sa mga pangangailangan ng kanyang anak at tinatanong niya ang kanyang tiyuhin kung maayos ba ang bata. Huwag ka nang mag-alala, Joven. Palaging sagot ni Ronron sa kanya sa tuwing tatawag ito. Ligtas at maayos si Jasper dito sa amin. Pinapalaki namin siya ng mabuti. Bagaman malayo, nagsisikap si Joven na minsan-minsan ay makabisita sa anak. Ngunit hindi ito madalas dahil sa kahirapan ng pamasahe at sa bigat ng kanyang trabaho. Sa tuwing nakakauwi siya sa kanilang bayan, natutuwa siyang makita si Jasper. Ngunit napapansin niya rin ang tahimik na pag-uugali ng bata. Sa tuwing tatangkain niya kasing mapaglaro o makipag-usap kay Jasper, tila may laman ang mata nito na hindi niya may paliwanag. Akala ni Joven na isang simpleng pagkamahiyain lang ito, dala na rin ang bihira nilang pagkikita. Bago umalis pabalik sa Maynila, kinakausap niya lagi si Jasper. Bagaman hindi niya alam kung naiintindihan ng bata ang kanyang mga sinasabi. Anak, pasensya na kung bihira akong makauwi ha. Pero ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Wika niya habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Huwag ka sanang magtatampo kay Papa ha. Isang araw magkakasama rin tayo ulit. Sa mga susunod na taon, patuloy na nagpupursige si Joven sa Maynila. Lumilipat-lipat siya ng trabaho hanggang sa unti-unti siyang nakaipon ng sapat upang mabigyan si Jasper ng mas maginhawang buhay. Ang bawat pagod at pagsasakripisyo ay para sa inaharap ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng kanyang pagsusumikap, ang mga inaasahan niyang pangangalaga kay Jasper ay hindi gaanong kaganda. Si Jasper ay lumaking tahimik at tila may lungkot sa bawat tagpo ng kanilang pagkikita. Bagay na hindi lubos napapansin ni Joven dahil sa layo at dami ng kanyang iniisip. Sa Maynila, patuloy na pinapanday ni Joven ang kanyang kinabukasan. Umaasa at naniniwala na ang bawat araw ng sakripisyo ay magdudulot ng mas magandang buhay para sa kanilang mag-ama. Ngunit sa bawat pag-uwi, may bumabagabag sa kanyang puso sa tuwing tinitignan niya si Jasper na tila may mga mata na puno ng tanong na hindi niya masagot. 5 taon ang mabilis na lumipas at sa kabila ng mga sakripisyo at hirap na pinagdadaanan ni Joven sa Maynila, patuloy siyang nagsikap para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa edad na 5 taon, si Jasper ay lumaking malayo sa kanyang ama. Bagaman si Joven ay palaging nagpapadala ng pera at bumibisita paminsan-minsan, ngunit sa bawat pagbisita, palaging tahimik si Jasper at tila may malamlam na lungkot ang mga mata nito na hindi naman may paliwanag ni Joven.
Isang umaga dumating ang isang malaking pagbabago sa buhay ni Joven. Nakilala niya ang isang bilyonaryong negosyante na nagngangalang John Mark. Isang taong hindi lang tumulong sa kanya kundi nagbigay ng bagong pag-asa para sa mas maayos na trabaho at mas magandang kinabukasan. Sa tulong ni John Mark, naging kanang kamay si Joven ng negosyante at tumanggap siya ng mas mataas na sahod, maraming benepisyo at tiyak na kinabukasan. Masayang masaya si Joven at naramdaman niyang panahon na para makuha niya si Jasper at mabuo ang kanilang pamilya. Kaya't isang araw, matapos ang ilang buwang pagkakahiwalay, bumalik siya sa kanilang bayan upang ipaalam kay Ronron ang kanyang plano na kunin na si Jasper at magsimula silang magkasama sa Maynila. Tito Ronron, bungad ni Joven sa kanilang pag-uusap. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga ninyo kay Jasper. Ngayon po na mas maayos na ang trabaho ko, gusto ko po sana siyang makuha at palakihin siya kasama ko. Ngunit sa halip na kasiyahan, isang pag-aalinlangan ang sumilay sa mukha ni Ronron. Joven, sa tingin ko hindi pa tamang panahon para kunin mo si Jasper. Bata pa siya. Sanay na siya sa amin dito, mahihirapan siyang mag-adjust sa Maynila. Nagulat si Joven sa kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan na pipigilan siya ng tiyuhin sa kanyang plano. Pero tito, 5 taon na siyang malayo sa akin. Anak ko si Jasper at gusto ko na siyang makasama. Ako ang dapat na nag-aalaga sa kanya. Subalit si Ronron ay nagpumilit. Joven, isipin mo rin ang kalagayan ng bata. Kami na ang nakagisnan niyang pamilya dito at ayaw ka rin naman siyang mahirapan. Huwag kang mag-alala. Patuloy naming aalagaan si Jasper ng mabuti. Tumuloy ka lang sa pagtatrabaho sa Maynila, kami na ang bahala sa kanya. Sa kabila ng pagkabigo, napaisip si Joven. Nag-aalala siya na baka hindi na nga maging madali para kay Jasper ang mag-adjust sa bagong buhay sa Maynila. Kaya't matapos ang masinsinang pag-uusap, napapayag siya ni Ronron na manatili muna si Jasper sa pangangalaga nito. Patuloy siyang nagpapadala ng pera at suportang pinansyal, kahit masakit sa kanyang damdamin na hindi pa niya makuha ang anak. Ngunit hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi niya alam na hindi tapat ang tiyuhin niya sa mga sinasabi nito. Hindi niya alam na si Jasper ay hindi tinatrato ng maganda at ang tunay na layunin ni Ronron sa pagpigil sa kanya ay para lamang patuloy na makakuha ng perang ipinapadala niya. Sa tuwing bibisita siya kay Jasper, napapansin niyang tila may hinanakit o takot ang bata. Lagi lang itong tahimik at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagtataka si Joven ngunit iniisip niyang ito'y dahil sa bihira nilang pagkikita. Nagpasya siyang tiisin muna ang sitwasyon. Umaasa na balang araw ay magiging mas maayos ang lahat para sa kanilang mag-ama. Makalipas ang ilang buwan mula nang mapagpasya ni Joven, nahayaan munang manatili si Jasper sa pangangalaga ng tiyuhin nito. Patuloy siyang nagpapadala ng pera at mga bagay para sa anak. Dahil sa bagong posisyon niya bilang kanang kamay ni John Mark, nagkaroon siya ng mas maraming pagkakataon upang makapag-ipon at may padala ang mga pangangailangan ni Jasper mula sa mga damit hanggang sa mga laruan at kahit sa mga gamit sa paaralan. Ngunit unti-unting napansin ni Joven na tila walang malaking pagbabago sa itsura ni Jasper tuwing siya ay bumibisita. Kahit na nagpapadala siya ng maraming bagay at pera, si Jasper ay palaging nakasuot ng mga lumang damit at simpleng tsinelas. At ang mga laruan na ipinapadala niya ay hindi niya nakikita. Nang tanungin niya si Ronron tungkol dito, palaging sinasabi ng tiyuhin na mas gusto daw ng bata ang mga simpleng bagay at masaya na ito sa piling nila. Isang araw habang bumibisita siya, muli na namang napansin ni Joven ang lungkot sa mata ni Jasper. Nakaupo lang ang bata sa sulok ng kanilang maliit na sala. Hindi nakikipaglaro sa ibang mga bata sa paligid at tahimik na tumitingin sa malayo. Nilapitan ni Joven ang anak. Inapo ito sa kanyang kandungan at hinaplos ang buhok ng bata. Jasper anak, ba't parang tahimik ka lang lagi? Tanong ni Joven, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Masaya ka ba rito sa kanila ni Tito Ronron? Tumango si Jasper ngunit may pilit sa kanyang mga mata. Sa bawat tanong ni Joven, napansin niyang laging iniiwas ni Jasper ang tingin at tila nagiging mas tahimik pa. Bagaman nagtataka, pilit iniisip ni Joven na baka mahihiyain lamang ang bata sa kanya dahil hindi siya laging naroroon. Lingid sa kaalaman ni Joven, hindi maganda ang tratong natatanggap ni Jasper sa poder ng kanyang tiyuhin. Si Ronron at ang asawa nito ay palaging pinapaalalahanan ng bata na huwag magsumbong at maging masunurin. Sinasabihan siya na, ikaw Jasper, maswerte ka at kinupkup ka namin. Sa likod ng bawat ngiti ni Ronron tuwing makikipag-usap kay Joven, tinatago nito ang kanyang tunay na hangarin. Ang makuha ang pera ng pamangkin nang hindi gumagastos ng malaki para kay Jasper. Habang si Joven ay nagtatrabaho sa Maynila,
at naniniwalang maayos ang kalagayan ng anak. Si Jasper ay tahimik na nagtitiis ng lungkot at pagkakahiwalay. Kapag bumabalik si Joven, ang bata ay pilit na nagpapakita ng kasiyahan kahit na sa kaloob-looban niya ay matindi ang pagnanais na makasama at makapiling ang tunay niyang ama. Isang gabi habang nag-iisa si Joven sa kanyang kwarto sa Maynila, sinubukan niyang balikan ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagbisita kay Jasper. Ramdam niya ang lungkot at pagkabitin sa kanilang mga pagkakataong magkasama at nararamdaman niya ang matinding pangungulila sa kanyang anak. Tama ba ang desisyon ko? Tama pa ba ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Sa puntong iyon, sinimulan niyang magduda at naisip na baka dapat siyang gumawa ng paraan upang mahanap ang tunay na kalagayan ni Jasper. Hindi matahimik si Joven sa kanyang mga napapansin sa tuwing binibisita niya si Jasper. Sa likod ng mga ngiti ng bata at mga salita ni Ronron, may bumabagabag na hinala na hindi lubos na masaya ang kanyang anak sa poder ng tiyuhin. Sa bawat gabi, binabalikan ni Joven ang mga tanong sa kanyang isip. Bakit tahimik lang si Jasper? Bakit tila may lungkot sa kanyang mga mata kahit nandyan naman ako? Isang araw na pagdesisyonan niyang bumalik muli sa kanilang bayan nang hindi nagsasabi kay Ronron. Gusto niyang sorpresahin si Jasper at makita ang tunay na kalagayan nito kapag wala siya. Maaga siyang dumating sa bayan at nagtungo sa bahay ng kanyang tiyuhin ng tahimik. Sinusuri ang paligid habang nagtatago sa lilim ng mga puno sa bakod. Habang papalapit siya, narinig niya ang mga boses mula sa loob ng bahay. Ang asawa ni Ronron ay tila sinasaway si Jasper. Huwag kang masyadong maingay dyan, Jasper. Kung hindi, wala kang pagkain mamaya. Lagi na lang kaming inaalala sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi naman ikaw ang talagang gusto namin dito. Binibigyan mo lang kami ng sakit sa ulo eh. Halos hindi matigilan si Joven sa narinig at nagpatuloy siya sa pakikinig habang sinusubukang pigilan ang kanyang mga emosyon. Nang sumagot si Jasper, mababanaag ang takot sa kanyang tinig. Pasensya na po tita, susubukan ko pong hindi maging magulo. Ayoko pong magalit po kayo sa akin. Nagpatuloy ang kanyang tiyahin. Dapat nga lang, tandaan mo, nandito ka lang dahil nagpapadala ng pera ang tatay mo. Kung hindi dahil doon, matagal ka na naming pinalayas eh. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Joven ang sarili. Pumasok siya sa bahay at nagulat si Ronron at ang asawa nito nang makita siya. Kita sa kanilang mga muka ang pagkabigla at pagkabahala. Lumapit siya kay Jasper na nanatiling nakaupo sa sulok at tila naguguluhan sa biglang pagdating ng kanyang ama. Tito Ronron. Mahina ngunit puno ng poot na sambit ni Joven. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Bago pa man makasagot si Ronron, lumuhod si Joven sa harap ni Jasper at hinawakan ng mga kamay nito. Anak, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Maayos ka ba rito? Nagumpisang tumulo ang luha ni Jasper at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng buong tapang, bagaman nanginginig. Papa, lagi po nila ako pinagsasabihan at sinasaktan dito. Parang hindi po ako welcome dito. Sa puntong yun, napagnanto ni Joven ang buong katotohanan. Buong tapang na hinarap niya si Ronron at ang asawa nito na ngayon wala nang maisagot. Ang buong akala ko, binigay ko ang tiwala ko sa inyo dahil alam kong aalagaan niyo si Jasper. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang pagtatrato niyo sa kanya. Wala nang nagawa si Ronron kundi ang magdahilan. Ngunit hindi na interesado si Joven na pakinggan ang anumang paliwanag nila. Tumayo siya, bitbit si Jasper at nagsimulang maglakad palayo sa bahay na iyon na minsan niyang pinagkatiwalaan. Habang naglalakad, yakap niya ang kanyang anak at nangakong hindi na muling iiwan ito sa iba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Joven ang ginhawa sa kanyang puso. Alam niyang tama ang naging desisyon niya. Wala nang makakapigil sa kanya na mabigyan si Jasper ng pagmamahal at buhay na puno ng kasiguraduhan, malayo sa takot at kalupitan ng iba. Makalipas ang mga mapait na pangyayari sa kanilang bayan, sa wakas ay nagsimula ng bagong buhay si Joven at si Jasper sa Maynila. Sa unang pagkakataon, ang mag-ama ay malapit na sa isa't isa at si Joven ay naroon sa bawat sandali ng paglaki ni Jasper. Kasama ng bagong simula ang bagong tahanan. Isang maliit na apartment na may sapat na espasyo para sa kanila. Bagaman hindi marangya, ang tahanang iyon ay puno ng pagmamahal at kasiguraduhan ng batang si Jasper ay ligtas at maligaya. Si Joven ay patuloy na nagtatrabaho bilang kanang kamay ni John Mark na nagpapasalamat na siya ay tinulungan upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Bawat araw na bumabalik siya sa kanilang tahanan, nagdadala siya ng mga simpleng pasalubong para kay Jasper. Mga prutas, tsokolate o minsan ay maliit na laruan.
na palaging pinasasaya ang bata. Si Jasper ay lumaking puno ng kagalakan at nagsimulang magpakita ng tiwala at pagiging masayahin, hindi tulad ng dati na tahimik at matamlay. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, dumating si Joven sa bahay na puno ng kasiyahan. Nakaupo si Jasper sa mesa at nagdodrawing ng larawan ng kanilang maliit na pamilya. Nang makita niya ang kanyang ama, ngumiti siya at tumakbo papalapit. "Papa, tapos na ako sa drawing ko." Masayang sigaw ni Jasper. Ipinakita ang larawan na ginuguhit niya. Isang simpleng larawan ito ng isang batang lalaki at isang lalaki na magkahawak kamay sa harap ng isang bahay. Ngumiti si Joven at hinaplos ang buhok ni Jasper. "Ang ganda naman ng drawing mo, anak." "Tama ka. Tayong dalawa lang talagang magkasama, pero alam mo, mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para masigurong ligtas at masaya ka, ha?" Tinitigan ni Jasper ang kanyang tatay. Ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan at pananabik. "Ako din po, Papa. Sobrang saya ko kasi kasama na kita. Ayoko na pong umalis kayo, ha?" Mula sa araw na iyon, mas pinagtibay ni Joven ang kanyang pangako na hindi na muling iiwan si Jasper. Sa bawat gabi bago matulog, binabasahan niya ang anak ng mga kwento. Nagbibigay ng mga pangarap at pag-asa at sinisigurong ligtas at mahal ang bata. Naramdaman ni Joven ang kapayapaan sa kanyang puso na sa kabila ng mga pinagdadaan ng hirap at sakit, may pagkakataon silang bumuo ng bagong simula. Sa bawat araw, patuloy silang nagtatawanan, naglalaro at nagbabahagian ng mga kwento. Mga sandaling nagpapalakas kay Joven at nagbibigay ng pag-asa kay Jasper. Ang buhay ay tila naging mas maliwanag para sa kanilang mag-ama, ngunit hindi nila alam na sa likod ng kanilang masayang sandali ay may panganib na paparating. Isang anino mula sa nakaraan na hindi pa tuluyang nawawala. Habang patuloy na masaya at mapayapa ang buhay ni Joven at Jasper sa Maynila, isang balisa at galit na si Ronron ang naglalakad sa madilim na kalye sa kanilang probinsya. Sa bawat hakbang, tumitindi ang galit na nararamdaman niya sa kanyang pamangkin. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang mga panahong patuloy na umaasa siya sa perang ipinapadala ni Joven, na ngayon tuluyang naputol dahil kinuha na nito si Jasper. Unti-unti, ang sama ng loob ni Ronron ay nauwi sa isang mapanganib na pagkabalisa. Naging obsesyon niya ang pagbawi kay Jasper at ang muling pagkakaroon ng kontrol sa buhay ng mag-ama. Sa bawat araw, palaging naiisip ni Ronron na siya dapat ang nagpapakasarap sa tulong ng perang ipinapadala ni Joven. Ang kanyang dating pagnanais na tulungan si Jasper ay tuluyan ng naglaho at ang natira na lamang ay matinding galit at pagkamuhi sa mag-ama. Nang dumating ang araw na hindi na niya matagalan ang kanyang mga naiisip, nagpasya si Ronron na magsagawa ng isang plano. Dahan-dahan siyang bumuo ng isang plano sa kanyang isipan. Isang paraan upang makapaghiganti kay Joven at may balik si Jasper sa kanyang poder. Naging mapangahas ang kanyang mga naiisip na tila nawala na ang kanyang kakayahang makilala ang tama sa mali. Nababalot ng poot, natanggap ni Ronron ang idea ng kanyang magiging ganti ang pagkuha kay Jasper at ang muling pag-aangkin ng kontrol sa pamangkin at sa buhay nito. Isang araw nagpasya siyang magtungo sa Maynila, dala ang matinding galit at ang binabalak na plano. Hindi niya ipinaalam sa kanyang pamilya ang kanyang mga balak. Sa kanyang isip, ito ay isang personal na misyon ng paghihiganti. Nang marating niya ang syudad, agad niyang sinimulan ang kanyang paghahanap sa tahanan ni Joven at Jasper. Sa likod ng kanyang isipan, ang tanging nasa puso at isipan ni Ronron ay ang pagkuha muli sa batang si Jasper at ang pananabik na muling makuha ang kontrol sa buhay ng kanyang pamangkin. Lingid sa kaalaman ni Joven, si Ronron ay nasa Maynila na, malapit sa kanilang kinaroroonan. Tahimik ngunit puno ng galit, nagsimula na ang banta ng isang bagong panganib na hindi nila inaasahan. Sa likod ng masayang buhay na pinagsasaluhan nilang mag-ama, isang mitya ng kaguluhan ang nakahandang sumabog sa pagdating ng mapanganib na plano ni Ronron. Isang araw sa gitna ng aba ng araw ng pag-grocery sa isang mall sa Maynila, masaya si Joven at Jasper na magkasama. Naglalakad sila sa pasilyo. Si Joven ay namimili ng mga paboritong pagkain ni Jasper at ilang gamit para sa kanilang tahanan. Masaya nilang pinagtatawanan ng mga simpleng bagay at si Jasper ay masayang nagmamasid sa paligid, hawak ang kamay ng kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, sa isang sandaling hindi niya namalayan, nawala ang kamay ni Jasper mula sa kanyang pagkakahawak. Paglingon ni Joven, wala na si Jasper sa tabi niya. Dali-daling hinanap ni Joven ang anak sa mga kalapit na pasilyo. Maasang baka
Napalingon lang ito di kaya'y na-distract ng laruan o pagkain sa isang estante. "Jasper!" sigaw ni Joven. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng anak. Nagpatuloy si Joven sa pag-ikot sa bawat sulok ng grocery. Tumatakbo at walang pakialam sa mga taong nakakasalubong niya. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi makapaniwala na sa ilang sandaling iyon ay nawala ang kanyang anak. Lumapit siya sa security desk ng mall. Halos hindi makahinga habang hinihinging i-check ang CCTV footage ng mall. Habang naghihintay, patuloy na nananalangin si Joven na sana'y ligtas si Jasper. Sa tulong ng mga security personnel, mabilis nilang nireview ang footage ng mga kamera. Kitang-kita sa video ang maliit na larawan ni Jasper na naglalakad, ngunit may isang lalaking sumusunod sa kanya. Nang tumingin si Joven ng mas maigi sa screen, halos tumigil ang kanyang puso sa pagkilala sa taong nasa video, si Ronron. Napuno ng takot at galit si Joven habang pinapanood ang footage na nagpapakitang kinuha ni Ronron si Jasper at mabilis na pinalabas sa mall. Agad na tumawag si Joven sa pulisya at nagpatulong sa kanilang paghahanap sa anak. Habang ang kanyang isip ay puno ng pangamba sa maaaring mangyari, ang akala niyang ligtas na kalagayan ng kanyang anak ay biglang naglaho. Dala ng isang taong hindi niya inaakalang gagawa ng ganitong kalupit na bagay. Puno ng galit, pagkabalisa at pag-aalala, si Joven ay halos mawala sa sariling pag-iisip. Walang tigil ang kanyang pananalangin. "Sana ligtas ka, Jasper. Sana hindi ka saktan ni Ronron." Sa kanyang puso, nararamdaman niyang nagsisimula ang isang bangungot na hindi niya alam kung kailan magwawakas. Makalipas ang ilang araw ng walang patid na paghahanap, sa tulong ng mga pulis at mga kaibigan ni Joven sa Maynila, natuklasan nila ang kinaroroonan ni Ronron sa isang liblib na bahagi ng probinsya. Agad silang nagtungo roon, puno ng pag-asa na sa wakas ay may babalik na si Jasper sa piling ni Joven. Nang makarating sila sa lugar, agad nilang nasaksihan si Ronron na walang kaayusan ng anyo at tila hindi na nakakapag-isip ng maayos. Si Ronron ay mukhang balisa. Halos wala sa sariling pag-iisip at kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding galit at pagkakabaliw. Sa kanyang paghaharap sa mga pulis, walang pagsisisi sa kanyang mga salita at tila wala siyang balak na magpakita ng awa o pakikipag-ayos. "Bakit niyo ako pinuntahan? Ako ang tunay na nag-aalaga kay Jasper, hindi si Joven. Hindi kayo. Ako lang ang may karapatan sa kanya." Sigaw ni Ronron habang siya ay pinipigilan ng mga pulis. Laking gulat at galit ni Joven sa narinig at hindi na napigilan ang kanyang damdamin. "Ronron, siya ang anak ko. Ako ang tatay niya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Ano ang karapatan mong gawin ito sa amin?" Ngunit sa halip na makinig, tila lalong nagwala si Ronron. Inamin niya ang kanyang galit kay Joven. Ang sama ng loob na nararamdaman mula nang mawala ang pera at ang kontrol na minsan niyang tinamasa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga galit na salita, walang ibang mahalagang impormasyon ang nakuha mula sa kanya. Walang pahiwatig kung saan si Jasper o kung ligtas ba ito. Sa gitna ng matinding emosyon, napagtanto ni Joven at ng mga pulis na maaaring hindi na kayang magbigay ni Ronron ng tamang impormasyon dahil sa kanyang kalagayan. Siya ay naresto at dinala sa kulungan, ngunit ang pagkawala ni Jasper ay nanatiling isang malaking palaisipan. Sa bawat saglit na lumilipas, ang pangarap ni Joven na muling makasama si Jasper ay tila lalo pang lumalabo. Kasabay ng bawat pagtatapos ng araw ay ang pagdidilim ng kanyang pag-asa. Alam niyang nasa panganib ang anak niya, ngunit walang makapagsabi kung saan siya dapat tumingin o kung kailan niya muling makikita si Jasper. Sa kabila ng pagkakakulong ni Ronron, nanatiling wala siyang kaalaman sa kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Ang kanyang mga tanong ay nanatiling walang kasagutan at sa bawat araw na dumadaan, si Joven ay unti-unting nawawalan ng pag-asa at halos mabaliw sa matinding pangungulila at pagdaramdam. Lumipas ang mga araw at sa bawat oras na hindi natagpuan si Jasper, lalong lumalim ang sugat sa puso ni Joven. Hindi siya makatulog. Hindi makakain ng maayos at sa bawat oras na nakatuon lamang siya sa paghahanap sa anak. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pagtatanong sa mga tao, sa pagdikit ng mga poster at sa pagpunta sa bawat lugar na maaaring pinuntahan ni Ronron bago ito mahuli. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, walang bagong impormasyon ang lumitaw. Nakipag-ugnayan si Joven sa pulisya araw-araw, ngunit palagi niyang natatanggap ang parehong sagot. Wala pang lead. Wala pang balita tungkol kay Jasper. Ang mga kaibigan at kakilala niya ay hindi na rin alam kung paano siya tutulungan
at si Joven ay nag-iisa sa kanyang walang katapusang paghahanap. Isang araw habang nasa istasyon ng pulis at muling nakikipag-usap sa mga opisyal, napansin ng isa sa mga pulis ang labis na pagod at pagkabahala sa kanya. "Joven, baka kailangan mong magpahinga muna. Nauubos ka na. Hindi ka na nakakabangon mula sa sakit na ito," sabi ng pulis, subalit baka sa kanyang mata ang habag. Ngunit mahigpit na umaling si Joven. "Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya natatagpuan. Si Jasper na lang ang natitira sa akin. Siya lang," sagot niya. Halos hindi na makapagsalita sa dami ng emosyong naipon sa loob ng kanyang puso. Sa pagdaan ng mga buwan, napansin ng mga taong nakapaligid kay Joven ang kanyang pagbabago. Ang dating masipag at masayahing tao ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na siyang ibang laman sa isip kundi ang paghahanap kay Jasper. Ngunit sa kabila ng kanyang dedikasyon, ang kawalan ng resulta ay unti-unting kumitil sa kanyang pag-asa. Hindi na rin siya makapagtrabaho ng maayos. Lahat ng kanyang ipon ay naubos na sa pag-iimbestiga at pagtulong sa mga tauhan ng pulis. Dumating ang mga araw na halos wala na siyang mapuntahan at mapagtanungan. Ngunit hindi niya magawang sumuko. Ang idea na hindi niya na muling makikita si Jasper ay higit na masakit kaysa sa anumang pisikal na pagod o gutom. Sa kabila ng payo ng mga pulis na baka oras na para magpahinga, si Joven ay nanatiling matatag. Alam niyang mahirap na, ngunit hindi niya magawang tanggapin na tuluyan nang wala ang anak niya. Halos mabaliw siya sa kaiisip kung saan maaaring dinala ni Ronron si Jasper, at araw-araw ang kanyang puso ay nababalot ng takot at pangungulila. Ang bawat gabi ay naging bangungot para kay Joven, at ang bawat umaga ay isang mapait na alaala ng pangako niya kay Lily na aalagaan at poprotektahan ang kanilang anak. Sa kanyang pag-iisa, si Joven ay nabubuhay lamang sa iisang pangarap. Ang balang araw ay muling makikita niya si Jasper, at sa araw na iyon, ang bawat patak ng luha at bawat minutong lumipas ay magiging sulit. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang baka isang pangarap na lang iyon na kailanman ay hindi na matutupad. Sa kabila ng mahabang panahon ng kawalang katiyakan at pangungulila, si Joven ay patuloy na naghanap ng kahit na anong senyales ng kanyang anak. Lumipas ang mga taon, ngunit ang pag-asa na muling makikita si Jasper ay hindi naglaho sa kanyang puso. Sa bawat araw, kahit pagod at halos maubos na ang kanyang lakas, patuloy siyang naghahanap ng mga paraan upang matunton ng anak. Sa bawat sulok ng syudad, sa bawat taong kanyang nakakasalumuha, palaging umaasa si Joven na makakarinig siya ng balita o makakakita ng bakas ng kanyang anak. Ngunit ang realidad ay unti-unti nang bumibigat sa kanyang damdamin. Ang pagkawala ni Jasper ay hindi lamang pagdurusa sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng tulong ng mga pulis at mga taong nakikiramay sa kanya, patuloy siyang nawawalan ng lakas. Tila nakikipagbuno sa isang laban na hindi niya alam kung magtatagumpay pa siya. Ang kanyang dating buhay ay unti-unting nawala. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos, at ang dating masaya at puno ng pangarap na si Joven ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang kwarto at nakatitig sa litrato ni Jasper na kinuha noong bata pa ito, hindi mapigilan ni Joven ang kanyang mga luha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang halos sumuko na siya. Ngunit sa kabila ng pagod at kirot, alam niyang hindi siya titigil. Sa kanyang puso, kahit gaano kahirap, isang pangako ang patuloy niyang pinanghahawakan. "Jasper, anak, kung nasaan ka man, hahanapin pa rin kita." Mahina niyang bulong habang hawak ang lumang litrato ni Jasper. "Hindi ako titigil kahit paabutin ako ng buong buhay ko. Sana maramdaman mo na mahal kita." Sa bawat patak ng luha, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Alam niyang mahirap ang laban, ngunit ang pangako niya sa anak ay magiging dahilan ng kanyang pagpapatuloy, kahit pa hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang paghahanap. Sa bawat araw na dumadaan, si Joven ay patuloy na humahanap ng dahilan para ituloy ang kanyang buhay, kahit na halos nawala na siya ng pag-asa sa paghahanap kay Jasper. Sa kanyang trabaho bilang kanang kamay ni John Mark, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas. Kahit pa nagdadalamhati, ang trabaho ay nagsilbing sandigan niya. Isang paraan para mailayo ang kanyang isip sa matinding lungkot na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat, si John Mark ay laging nandyan para alalayan si Joven. Alam niya ang mga pinagdadaanan nito,
Mula sa pagkawala ng asawa hanggang sa trahedyang pagdukot kay Jasper, at bilang isang tao na may malalim na malasakit kay Joven, sinikap niyang maging sandigan ito sa bawat hakbang. Sa bawat hirap at bawat pighati na nararanasan ni Joven, naroon si John Mark upang palakasin siya, magbigay ng payo at patuloy na iparamdam ang suporta. Isang araw matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, kinausap ni John Mark si Joven sa kanyang opisina. Ang kanyang boses ay puno ng kabigatan, ngunit may kasamang kabutihan. Joven, matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala ko sa iyo mula nung una tayong magkita. Sa mga nakaraang taon, nakita kong paano ka nagsikap at higit sa lahat kung paano ka patuloy na umaasa kahit napakahirap ng sitwasyon mo. Tumango si Joven, tila nahihiyang ngunit nagpapasalamat sa bawat salita ni John Mark. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo papasalamatan. Sa inyo ko po utang ang maraming bagay sa buhay ko. Kung hindi niyo po ako tinulungan, baka hindi ko alam kung nasaan na po ako ngayon. Nagpatuloy si John Mark at sa malumanay na boses, sinambit niya ang isang bagay na ikinagulat ni Joven. Alam ko na matagal ka nang naghahanap ng dahilan para ituloy ang buhay na ito. Kaya naisip ko, gusto kong ibigay sa iyo ang isa sa mga private hospital na pagmamay-ari ko. Hindi na rin ako bumabata at alam kong kaya mong pamahalaan ito ng maayos. Ipinagmamalaki kita, Joven, at gusto kong makita kang magtagumpay, hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa anak mo. Para bang natigilan si Joven, tila hindi mapaniwala sa narinig. Sir, totoo po ba yan? Di ko pa inaasahan na darating ang ganitong araw. Na kayo pa mismo ang magbibigay sa akin ng ganitong tiwala at responsibilidad. Ngumiti si John Mark at tumango. Oo, Joven, naging parang anak na rin kita at alam kong alam mo kung paano ang magkaroon ng puso para sa trabaho at sa mga tao. Alam kong hindi ito kayang palitan kung ano ang nawala sa iyo, ngunit sana ay makakita ka ng bagong dahilan sa bawat araw na pamamahalaan mo ang ospital na ito. Hindi napigilan ni Joven ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa gitna ng kasiyahan at pagkagulat, bumalik sa kanyang isipan ang anak na si Jasper. Sa bawat sandali ng saya at pasasalamat, palaging may isang bahagi ng kanyang puso na naglalaman ng pangungulila. Kung nandito ka lang sana, Jasper. Bulong ni Joven sa kanyang sarili habang nakatitig sa kawalan. Hinayaan niyang manatili ang alaala ng anak sa kanyang puso habang iniisip kung paano siya magtatagumpay. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa araw na muli silang magkita ng kanyang anak. Inabot ni John Mark ang balikat ni Joven at bahagyang niyugyug ito. Napansin ang kanyang pag-iisip. Joven, gamitin mo ang ospital nito hindi lamang bilang trabaho, kundi bilang simbolo ng lahat ng nais mong gawin para sa anak mo. Alam ko kung gaano mo siya kamahal at alam kong hindi ka tumitigil sa paghahanap. Hindi kita pipilitin, pero kung sakaling kailanganin mo ng kahit kaunting pag-asa, tandaan mong nandito ako. Muling tumingin si Joven kay John Mark at sa kanyang mga mata ay may luha ng pasasalamat at pangako. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko ngayon, pero ipinapangako ko sa inyo. Sa bawat araw na darating, ipapakita ko ang pagpapahalaga ko sa binigay niyo po sa akin. Sa kabila ng mabigat na damdamin at pangungulila kay Jasper, naramdaman ni Joven ang pagbangon sa isang bagong pag-asa. Ang ospital na ipinamana sa kanya ay hindi lamang simbolo ng pagtitiwala ni John Mark, kundi isang pagkakataon para bumuo ng bagong layunin. Isang dahilan para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Habang iniisip ang pamamahala ng ospital, isang pangarap ang bumabalot sa kanyang puso. Na balang araw, makikita rin niya si Jasper sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Nagsimula si Joven sa kanyang bagong tungkulin bilang tagapamahala ng isang pribadong ospital. Isang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng matagal na niyang kaibigan at mentor na si John Mark. Sa mga unang linggo, naramdaman ni Joven ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, naroon ang determinasyon niyang gampanan ng maayos ang mga tungkulin. Lalo't pat ito ang pamana na handog ng taong tumulong sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi pinabayaan ni John Mark si Joven sa kanyang pagsisimula. Sa halip, siya mismo ang gumabay at nagturo ng mga pangunahing bagay sa pamamahala ng ospital, mula sa mga detalyeng teknikal hanggang sa mga personal na hamon na maaaring harapin ni Joven sa loob ng institusyon. Araw-araw,
Si John Mark ay nagpapakita ng tiyaga at pasensya na parang itinuturing na totoong anak niya si Joven. Unang itinuro ni John Mark kay Joven ay ang kabuoang istruktura ng ospital mula sa mga clinics, laboratories at emergency room hanggang sa mga pangangasiwa sa pasyente. Sinamahan niya si Joven sa pag-iikot sa bawat departamento. Ipinapakilala sa mga doktor, nurse at iba pang mga kawani. Sinigurado niyang makikilala ni Joven ang bawat departamento at ang mga taong mahalaga sa operasyon ng ospital. Joven, tandaan mo na bawat miyembro ng ospital ay may mahahalagang papel. Huwag mong kakalimutan na ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa mga desisyon sa opisina. Lumabas ka. Kilalanin mo ang bawat isa at iparamdam mo sa kanila na bahagi sila ng tagumpay ng ospital. Payo ni John Mark habang naglalakad sila sa hallway ng ospital. Dinala ni John Mark si Joven sa mga pagmi-meeting kasamang mga kliyente, mga healthcare provider at maging mga supplier ng ospital. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng maayos na pakikipag-usap at ang pagbuo ng matibay na relasyon sa mga taong katuwang nila sa pagpapatakbo ng ospital. Sa tuwing may tanong si Joven, matyaga niyang sinasagot ito at pinapaliwanag ang mga bagay na hindi pamilyar sa bagong tagapamahala. Bilang tagapamahala, mahalaga ang iyong kakayahan sa komunikasyon, Joven. Magiging mukha ka ng ospital. Kaya't sa bawat pahayag at kilos mo, isipin mong palaging dala mo ang pangalan ng institusyong ito. Ani John Mark, habang nagpapakita ng tamang pagharap sa mga partner ng ospital. Isa sa mga pinakamalaking turo ni John Mark ay ang pagbibigay ng importansya sa bawat pasyente. Sinamahan niya si Joven sa mga kwarto ng pasyente. Ipinapakita kung paano makisalamuha sa kanila ng may paggalang at malasakit. Ipinaliwanag niya ang mga simpleng bagay na nagpapagaan sa loob ng pasyente. Mula sa maayos na pasilidad, mabilis na serbisyo hanggang sa mga bagay na nagpaparamdam sa kanila na may malasakit ang ospital. Joven, ang mga pasyente natin ang dahilan kung bakit tayo narito. Huwag mong kalilimutan na sa bawat serbisyong ibinibigay natin, dapat maramdaman nila ang pag-aalaga at pagkalinga. Paliwanag ni John Mark habang nagbibiling kay Joven. Bilang tagapamahala, ikaw ang magpapalaganap ng kulturang ito sa buong ospital. Sa kanilang mga sandaling tahimik at walang pag-uusap tungkol sa ospital, palaging sinisikap ni John Mark na maging malapit kay Joven at bigyan siya ng emosyonal na suporta. Nakikita niya ang bigat na dinadala ni Joven dahil sa pagkawala ng anak at patuloy niya itong hinihikayat na manatiling matatag. Joven, madalas niyang sabihin, alam kong hindi laging madali. Alam ko ring may hinahanap ka pa rin pero laging tandaan nandito lang ako. At kahit sa gitna ng sakit at hirap, makikita mo ang dahilan ng lahat ng ito balang araw. Sa bawat hakbang ng pag-aaral at paggabay, natutunan ni Joven na ang pagmamahal sa ospital ay hindi lamang isang trabaho kundi isang misyon. Ang bawat aral mula kay John Mark ay nagbigay sa kanya ng lakas, hindi lang bilang isang tagapamahala, kundi bilang isang tao na may pinagdadaanang matinding pagsubok. Isang umaga habang nasa ospital si Joven at sinusuri ang mga ulat ng mga pasyente, bigla niyang narinig ang mahabang usapan ng ilang doktor na nakatayo malapit sa nurses station. Narinig niya ang boses ng isa sa kanila na tila may pangdidiri at pag-aatubili sa kanilang sinasabi. May batang natagpuan sa labas ng ospital. Sabi ng isang doktor na may bahid ng panlilibak sa kanyang boses. Mukhang palaboy, payat at sugatan. Hindi natin alam kung may pamilya o magulang. Sumagot ang isa pa. Sa lagay niyang yun, mukhang hindi na rin tatagal yun kahit anong gawin natin eh. Baka wala rin namang pambayad. Pigil ang galit na lumapit si Joven sa grupo ng mga doktor. Pilit itinatago ang kanyang pag-aalala habang hinihintay ang tamang sandali upang magtanong. Ngunit sa isang iglap, hindi niya mapigilang magtanong. Ano mang nangyari sa batang yun sa pinag-uusapan niyo? Bakit hindi niyo siya tinutulungan? Nagkatinginan ng mga doktor at may isang bahagyang nagtaas ng balikat. Wala siyang identification. Mukhang wala ring pondo ang pamilya niya kung sakali. Hindi natin alam kung sino siya at sa totoo lang, malabong mabuhay siya sa lagay niyang yun eh. Sagot ng isang doktor na tila walang pakialam. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Joven na kakaiba. Isang matinding pagkabalisa at kutob na hindi niya may paliwanag. Agad siyang nagtungo sa labas ng ospital sa likod ng parke kung saan naiwan ang batang tinutukoy ng mga doktor. Nang makita niyang maliit na itsura nito na nakahiga sa malamig na semento, natigilan siya.
Kahit marumi at sugatan, agad niyang nakilala ang batang ito. Si Jasper, ang kanyang nawawalang anak. "Jasper!" Halos sumigaw si Joven at mabilis siyang lumuhod sa tabi ng bata. Ang mukha ni Jasper ay namumutla, puno ng galos at sugat at tila wala itong malay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak, na ngayon ay nasa pinakamalala at nakakaawang kalagayan. Halos hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat, sa mismong ospital na ipinagkatiwala sa kanya, natagpuan niya ang nawawala niyang mahal sa buhay. Agad niyang tinawag ang mga doktor at sa isang tono ng otoridad, mariing sinabi, "Ito ang anak ko. Hindi siya pwedeng pabayaan. Agad niyo siyang dalhin sa emergency room at gamitin ng maayos. Hindi ako papayag na iwan siya ng ganito." Nagulat ang mga doktor at sa wakas ay nagsimulang kumilos. Ipinakita ni Joven ang kanyang malalim na galit at determinasyon at walang sino mang naglakas loob na humadlang sa kanya. Si Jasper ay dinala agad sa emergency room at sa kabila ng lahat ng takot ni Joven, nanatili siyang nasa tabi ng anak. Habang nakaupo sa labas ng emergency room, nagbalik ang lahat ng alaala ng pagkawala ni Jasper at ang walang tigil niyang paghahanap sa mga nakalipas na taon. Sa kanyang isip, isang matinding paghihigpit ang kanyang naramdaman. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa wakas ay natagpuan niya si Jasper. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dinanas nito o kung ano ang nangyari sa mga panahong nawala ito. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang isang doktor at kinausap si Joven. "Sir, kailangan po niyang manatili dito ng matagal. Malubha ang kondisyon niya at marami ang kailangang asikasuhin sa kalusugan niya. Ngunit may pag-asa. Gagawin po namin ang lahat para sa kaligtasan niya." Tumingin si Joven sa doktor, puno ng pasasalamat at determinasyon. "Gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang anak ko. Wala nang hihigit pang importante sa buhay ko kundi ang kaligtasan niya." Habang pinapanood niya ang bawat taong nagmamadaling umalalay kay Jasper, nanumpa si Joven sa kanyang sarili na hindi na muling hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Tila sa bawat pintig ng kanyang puso ay nadarama niya ang pangako kay Jasper na sa wakas, ang buhay nila ay magkakaroon muli ng liwanag. Sa wakas, matapos ang ilang buwang gamutan at walang patid na pagbabantay ni Joven, unti-unting dumilat si Jasper. Makikita sa kanyang mga mata ang hirap at panghihina, ngunit sa kabila nito ay bumungad ang isang liwanag ng pag-asa nang matanaw niya si Joven sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay, nakangiti at halos hindi makapaniwala na sa wakas nagising na ang kanyang anak. "Papa," mahina ngunit malinaw na bulong ni Jasper. Tila hindi pa rin makapaniwala na naroroon ang kanyang ama. Napaluwa si Joven at agad niyang hinawakan ang kamay ni Jasper. Pinipigilan ng pag-agos ng emosyon na kay tagal niyang pinigilan. "Jasper, anak, nandito na ako, hindi na kita iiwan. Ligtas ka na ngayon." Huminga ng malalim si Jasper at makikita sa kanyang muka ang bigat ng mga alaala. Tumitig siya sa kanyang tatay at nagsimulang ikwento ang naging kapalaran niya sa mga nakalipas na taon. "Si Tito Ronron po, dinala niya po ako sa malayong lugar." Mahinang simula ni Jasper. Pinipilit ng sarili na ikwento ang karanasan. "Sinabi niya po sa akin na babalik kami sa iyo pero niligaw niya ako. Pinabayaan niya ako doon. Sabi niya hindi ko raw kayo makikita at ako raw ang dahilan ng lahat ng problema niya." Napayukom ang kamao ni Joven habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak. Ramdam niya ang sakit at galit, hindi lamang sa ginawa ni Ronron kundi sa bawat araw na pinahirapan si Jasper nang wala siyang kaalam-alam. Nagpatuloy si Jasper. "Isang gabi po, sinubukan niya akong saktan. Akala ko mawawala na ako. Pero nakahanap ako ng paraan para makatakas. Tumakbo ako ng tumakbo, Papa, hanggang sa napagod ako. Hindi ko na alam kung nasaan ako." Napatingin si Joven kay Jasper. Bakas ang takot sa kanyang mga mata, ngunit patuloy na pinakikinggan ang anak. Pinipilit na maging matatag para dito. "Naligaw ako, Papa. Walang-wala ako. Nagkasakit ako dahil wala akong makain at natutulog lang ako kung saan-saan. Pero isang araw po, nakita ko po ang ospital na ito at umaasa ako na may tutulong po sa akin. Pero sabi nila kailangan ko raw ng pera para gamutin ako. Kaya natulog na lang po ako sa labas. Akala ko doon na po ako mamamatay." Sa puntong iyon, tuluyang bumigay si Joven. Hindi na niya napigilang yakapin si Jasper nang mahigpit at puno ng pagmamahal. "Jasper, pasensya ka na anak. Hindi ko alam.
Kung alam ko lang, hindi kita sana pinabayaan. Pero ngayon, anak, andito na ako. Hindi mo na kailangang maghirap ng mag-isa. Hindi ka na muling mapapahamak. Ipinapangako ko yan. Tumingin si Jasper sa kanyang tatay at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang ligtas na siya at sa wakas, natagpuan na niya ang tahanang matagal niyang hinahanap, ang mga bisig ng kanyang tatay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na binantayan at inalagaan ni Joven si Jasper. Ang bawat oras na lumipas ay nagpatibay ng kanilang pagmamahalan bilang mag-ama. Sinisiguro ni Joven na lahat ng pangangailangan ni Jasper ay natutugunan at sa bawat pagkakataon ay pinapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng matinding pinagdadaanan nila, isang bagong simula ang unti-unting umusbong sa kanilang mag-ama. At sa wakas, ang pangarap na pinangarap ni Joven sa loob ng maraming taon ay nagkatotoo. Magkasama sila ni Jasper, ligtas at puno ng pagmamahal. Sa tulong at suporta ni John Mark, agad na isinakatuparan ni Joven ang mga kinikailangang pagbabago sa ospital. Isa sa mga unang hakbang na ginawa niya ay ang pagpapatawag sa mga doktor na unang bumaliwala kay Jasper. Napag-alaman niya ang mga detalye ng kanilang pag-uusap at ang kanilang kasalanan na tumalikod sa anak niya sa oras ng pangangailangan. Matapos ang masusing pagsisiyasat, pinatanggal niya ang mga doktor na iyon. Ipinaalala sa kanilang lahat ang kanilang responsibilidad na manggamot at magbigay ng pag-asa sa bawat pasyente, anuman ang kanilang pinagmulan o kakayahang magbayad. Si Joven ay hindi lamang tumigil sa hakbang na iyon. Sa tulong at paggabay ni John Mark, naglungsad siya ng isang programa sa ospital na layuning tulungan ng mga batang lansangan na makakuha ng agarang atensyong medikal. Nais niyang masiguro na walang batang mapapabayaan o iiwanan dahil lamang sa kakulangan ng pera. Tinawag niya ang programa bilang Pag-asa sa Lansangan, isang serbisyo na nag-aalok ng libreng gamutan at konsultasyon sa mga batang walang kakayahang magbayad. Hindi dapat natatakot ang mga bata na pumasok sa ospital. Ang bawat isa sa kanila ay may karapatang mabuhay, magpagamot at makaramdam ng pag-aaruga. Pahayag ni Joven sa unang araw ng paglulunsad ng programa. Kung may mga doktor o kawani dito na hindi kayang sundin ang layunin na ito, hindi ito ang lugar para sa kanila. Kasama si John Mark, ipinagpatuloy ni Joven ang paglilingkod sa komunidad. Nagdaos sila ng mga medical mission para sa mga batang walang tirahan at ang kanilang programa ay mabilis na nakilala, hindi lamang sa ospital kundi sa buong lungsod. Sa tuwing nakikita ni Joven ang mga batang nakakatanggap ng lunas at pag-aaruga, nakikita niya ang sarili niyang anak na si Jasper. At sa kanyang puso, nararamdaman niyang ginagampanan niya ang isang bahagi ng kanyang misyon, ang magbigay ng pag-asa sa mga batang nangangailangan. Unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa kultura ng ospital. Naging inspirasyon ang kwento ni Joven at Jasper sa mga doktor at kawini ng ospital na maging mas sensitibo at mapagmalasakit sa mga pasyente, lalo na sa mga batang walang tirahan. Sa bawat batang natutulungan nila, nadarama ni Joven ang kaligayahan at tila ang bawat sandaling iyon ay paraan upang matupad ang kanyang pangako kay Jasper at sa sarili, na palaging nandyan siya para sa mga batang nangangailangan, tulad ng naging pangarap niyang buhay kasama ang anak. Ang kanilang misyon ay lumawak pa at ang pag-asa sa lansangan ay naging simbolo ng tunay na malasakit at malasakit sa komunidad. Inspirasyon sa mga kawani ng ospital na maglingkod ng may puso. Sa ganitong paraan, si Joven ay naging hindi lamang isang tatay, kundi isang tagapagligtas para sa maraming mga batang nangangailangan. Isang araw sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw, nagtungo si Joven at Jasper sa puntod ni Lily. Matagal nang nais ni Joven na dalhin si Jasper dito, upang may padama sa kanyang anak ang presensya ng kanyang ina at upang muling gunitain ang alaala ng babaeng naging ilaw ng kanyang buhay. Bitbit ang ilang paboritong bulaklak ni Lily, marahan nilang inilapag ang mga ito sa kanyang puntod. Nakatayo si Jasper sa tabi ng kanyang ama, tahimik ngunit puno ng kuryosidad at paggalang sa babaeng matagal na niyang nais makilala. Lumuhod si Joven, dahan-dahang inaplos ang malamig na lapida at bumulong. Lily, eto na kami ni Jasper. Tuwang-tuwa ka siguro sa anak natin, napakabait niya, mahal. Ligtas na siya ngayon. Napalwa si Joven habang tinitignan ng puntod ng asawa. Damang-dama niya ang bawat ala-ala ng kanilang pinagsamahan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo at ang mga sakripisyong ginawa nila para kay Jasper. Tumabi si Jasper sa kanyang ama at marahang tumingin kay Joven.
Papa, anong klaseng tao po si Mama? Tanong ni Jasper, puno ng pagnanais na malaman ang tungkol sa kanyang ina. Ngumiti si Joven, pilit na pinipigil ang mga luha. Si Mama mo, siya ang pinakamabait at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Mahal na mahal niya tayo, Jasper. Noong nariyan pa siya, lagi niyang sinisiguro na magiging masaya tayo bilang pamilya. Lagi niyang iniisip ang kapakanan mo bago ang sarili niya. Habang nagkikwento si Joven, binabalikan niya ang mga alaala, ang kanilang mga tawanan, ang mga plano nila para sa inaharap at ang mga pangako nilang hindi mapapabayaan si Jasper. Sinimulan niyang ikwento ang simpleng buhay nila noon, ang mga araw na magkasama sila ni Lily sa paghahanda para sa pagdating ni Jasper. Ang kanilang mga pangarap na isang araw ay magiging buo ang kanilang pamilya. Tumingin si Jasper sa lapida ng kanyang ina at tahimik na nagpasalamat. Bagaman hindi niya ito nakilala ng personal, naramdaman niyang bahagi pa rin siya ng pagmamahal ng kanyang ina. Alam niyang mahal siya ng babaeng ito, kahit na hindi nila nakasama ang isa't isa. Mama, sana nariyan ka pa. Bulong ni Jasper na parang may inaabot sa kawalan. Mahigpit na niyakap ni Joven si Jasper at sabay silang nanalangin. Tahimik na lang ipinanalangin na kahit nasaan man naroroon si Lily, alam niyang hindi siya nakalimutan at lagi siyang mananatiling mahalaga sa kanilang puso. Matapos nun, pinilit ni Joven na ngumiti kay Jasper. Anak, laging nandito ang mama mo kahit hindi siya pisikal na kasama natin. Alam ko na binabantayan niya tayo. Lagi siyang magiging parte ng ating buhay. Sa bawat tawanan, sa bawat tagumpay, at sa bawat pagsubok na kakaharapin natin. Tumingin si Jasper sa kanyang ama at marahang ngumiti. Papa, pangako ko aalagaan kita at si Mama, hindi ko rin siya makakalimutan. Nagkatinginan ng mag-ama at sa sandaling iyon, naramdaman nila ang kapayapaan sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit. Natutunan nilang muling ngumiti at sa puntod ni Lily, nabuo ang isang panibagong pangako. Ang magpatuloy bilang isang pamilya, dala ang alaala ni Lily sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga taon, si Jasper ay lumaki sa inspirasyon at gabay ng kanyang ama na si Joven. Mula sa mga alaala ng hirap at sakit na pinagdaanan nila, bumuo si Jasper ng matibay na pangarap. Ang maging isang doktor na hindi katulad ng mga doktor na nagpabaya sa kanya noong panahong pinakamalubha ang kanyang kalagayan. Gusto niyang baguhin ang sistema at maging doktor na inuuna ang kapakanan ng mga pasyente kaysa sa pera. Nang pumasok si Jasper sa kolehiyo ng medisina, masigla at puno ng determinasyon ng kanyang puso. Sa unang araw ng klase, tila na puno ng emosyon ng kanyang puso habang iniisip ang dahilan ng kanyang pagsusumikap. Para sa inyo ito, Papa, at para rin kay Mama. Mahina niyang bulong sa sarili, habang hawak ang isang lumang litrato ng kanyang nanay, si Lily. Sa kanyang isipan, alam niyang ang bawat hakbang niya ay alay para sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lakas at sa lahat ng mga batang katulad niya na minsang naghirap sa kawalan ng tulong. Habang lumilipas ang mga taon sa pag-aaral ng medisina, naranasan ni Jasper ang hirap at pagsubok ng kursong kanyang pinili. Madalas siyang sumubok ng magdamagan na pag-aaral at minsan ay halos sumusuko na rin. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga batang walang kayang magpagamot at ang kanyang sariling karanasan, muli siyang tumatayo at nagpapatuloy. Isang gabi, habang nagbabasa ng makapal na librong medisina, kinausap siya ni Joven na nooy mas tumanda na ngunit laging nasa tabi ng anak. Jasper, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung napapagod ka. Pwede mong ipahinga ang utak mo kahit saglit. Malambing na sabi ni Joven habang dinudungaw ang anak na halos nakasubsob na sa mga libro. Tumingin si Jasper sa kanyang tatay. Ang mga mata ay puno ng damdamin. Pa, alam ko pong mahirap, pero hindi ko po kayang tumigil. Gusto ko pong maging doktor at gusto kong baguhin ang sistema. Hindi ko mapapayagang may mga bata pang dumaan sa hirap na pinagdaanan ko noon. Ayoko pong maranasan nilang nangyari sa akin noon pa, na hindi tinulungan dahil wala akong pera. Lumapit si Joven at hinaplos ang balikat ng anak. Jasper, proud na proud ako sa iyo. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang lakas at tapang na yan, pero alam ko na may magagawa kang pagbabago. Kahit nasaan man si mama mo, alam kong tuwang-tuwa siya sa bawat hakbang na ginagawa mo. Ngumiti si Jasper, tila humuhugot ng lakas mula sa kanyang tatay. Pa, pangako ko magiging doktor ako na may malasakit. Hindi ko po babaliwalain ang mga pasyente dahil sa pera.
Gusto kong mapatunayan na may doktor pa ring tunay na nagmamalasakit. Sa kanyang internship, si Jasper ay agad na nakilala bilang isang intern na may malasakit at dedikasyon. Kapag may mga batang pasyente na walang pondo o nahihirapan ng pamilya sa gastusin, lagi siyang umahanap ng paraan upang matulungan sila. Isang araw may isang batang pasyenteng nahihirapang huminga at walang dalang pambayad ang mga magulang nito. Agad siyang tumakbo papunta sa mga senior na doktor upang humingi ng pahintulot. Nagamutin ang bata kahit walang bayad. Hindi ko po kayang pabayaan yung bata, maawa po kayo. Kahit wala silang pambayad, maaari po natin silang tulungan, hindi po ba? Pakiusap ni Jasper, halos hindi na nakontrol ang damdamin sa kanyang boses. Napatingin ng isang senior doctor kay Jasper, tila naaantig sa determinasyon nito. Jasper, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Lahat ay may pondo, may limitasyon. Sagot ng doktor, ngunit ramdam sa boses ang bahagyang pagkagising sa puso. Ngunit hindi sumuko si Jasper. Sige po, kung wala talaga, hahanap po ako ng paraan para matustusan ang paggagamot niya. Kakausapin ko po si Sir Joven. Ayoko pang mamatay ang batang yun dahil lamang sa kakulangan sa pera. Tugon ni Jasper, determinadong gawin ang lahat. Mula noon nagkaroon siya ng reputasyon sa ospital bilang intern na walang pinipiling tulungan, mayaman man o mahirap. Bawat araw na natututo siya ng bagong kaalaman, palaging nandoon ang kanyang mga pangarap. Ang baguhin ng sistema at gawing abot kamay ang serbisyong medikal para sa lahat, lalo na sa mga batang lansangan. Hanggang isang araw matapos ang isang matagumpay na araw sa ospital, muling dinala ni Jasper ang kanyang ama sa ospital upang ipakita ang programa na noon ay naitatag na niya bilang suporta sa kanyang misyon. Isa itong programa na nagbibigay ng libreng konsultasyon at gamutan sa mga batang lansangan. Isang pangarap na nabuo mula sa sariling karanasan niya. Pa, ito na po ang sinimulan ko para sa mga batang nangangailangan ng tulong. Sana maging inspirasyon pa ito sa ibang doktor, sabi ni Jasper, matay puno ng kasiyahan at determinasyon. Lumapit si Joven at niyakap ang anak, puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Jasper, ipinagmamalaki ka namin ng mama mo. Ngayon alam ko na hindi lang ikaw ang makikinabang dito kundi pati ang lahat ng batang nangangailangan. Anak, nagtagumpay ka na talaga. Sa araw na iyon, natupad ni Jasper ang pangarap na mabigyan ng malasakit at pag-asa ang mga bata na minsan siyang naging biktima ng sistemang masyadong mahalaga ang pera kaysa sa tao.